The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng ating buhay at kalakasan at ang aming dalangin, ang kalakasan ito ay magamit natin sa patuloy na pag-alam ng mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at ngayon kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapatid na Neraya, kapayapaan po ang sumainyo. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Napakamahalaga ang paksang atin pong pag-uusapan sa araw na ito sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa mga nagdaang mga pagtuturo at pamamahayag ng programang ito tungkol po sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus bilang Haring walang hanggan. At ang kanyang paghahari nawa ay makita natin ng maliwanag kung ano ang dapat na sa mga tao ay gawin para ang Panginoong Kristo Jesus ay maghari sa kanyang puso at sa kabuuan ay maghari sa kanyang buong buhay. At ang kahalagahan ng paghahari ng Panginoon Diyos ay ipinaliwanag at ipinahayag na po sa atin na napakabuti ang idudulot nito hindi lamang sa ating araw-araw ng pamumuhay, kundi ang dulo nito ay ang pagtanggap natin ng pangakong buhay na walang hanggan. Kaya para po sa araw na ito, ang isang paksa na atin pong pag-aaralan ay mayroon pa ring kaugnayan tungkol po sa paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus na dapat mangyari sa ating mga buhay. Ang paksa ay nagsasabi, huwag nang maghari ang kasalanan sa ating katawan. Kapatid na Neraya, paano po ba nakapaghahari ang kasalanan sa katawan ng tao? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay batay sa ipinahayag ng Apostol Pablo sa naging kanyang karanasan nung siya po ay hindi pa apostol. At ito po ay nasulat sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 19 hanggang 20. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Dadapwat, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Maliwanag po ang mga salita na ating narinig batay sa mga talatang binasa. Ito ay isang pagpapahayag o testimonyo ng Apostol Pablo na nagpapahayag tungkol sa nakaraang paraan ng kanyang pamumuhay nung siya po ay hindi pa apostol. Naranasan po niya na ang kanyang katawan ay pagharian ng tinatawag na kasalanan. At ayon sa kanya, nung panahong yon na ang kasalanan ay naghahari sa kanyang katawan, yung mabuti na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Samantalang yung masama na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. At ayon sa kanya, kapag ang mabuti na gusto niyang gawin
ay hindi niya magawa at yung masama na ayaw niyang gawin, ang siyang nagagawa niya, hindi na siya ang gumagawa nito, kundi yung kasalanang tumitira o naghahari sa kanyang katawan. So ganito po ang nangyari sa kanya at marahil ay nararanasan din ng maraming tao. Kapag ka ang tao po ay nagagawa niya yung masama na ayaw niyang gawin at kanya namang hindi magawa yung mabuti na gusto niyang gawin, yun ang kahulugang ang kasalanan ay naghahari sa kanyang katawan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, iugnay natin ito sa araw-araw ng ating pamumuhay. Nalalaman natin at ako'y nakatitiyak, walang tao na nasa mabuting pag-iisip o nasa matinong pag-iisip na sasadyain niyang gumawa ng kasamaan. Likas sa tao ang paggawa ng mabuti. Subalit, ang katanungan, bakit yung mabuti na ibig nating gawin ay hindi po nakapangyayari sa buhay natin? Na ang kadalasan, sa halip na mabuti ang atin pong nagagawa, ay mas nagagawa natin ang mga bagay na pawang masama para sa ating kapwa at maging para po sa atin. Kaya dito'y makikita po natin na wala po sa kapangyarihan ng tao ang magsabi na pagka ginusto kong gumawa ng mabuti ay mangyayari. Hindi po, sapagkat mayroon pong hindi mabuting kalagayan ang tao. Kapag kaika ang tao, alinsunod sa pagpapaliwanag ng kapatid na ni Raya, ay pinaghaharian ng kasalanan ang kanyang katawan, hindi po kailanman magagawa niya. Yung ibig na gusto niyang gawin sa halip ay yung pawang masama ang kanyang nagagawa. Sa ganitong kalalagayan ng tao, kapatid na ni Raya, ano po ang pagtingin o tunay na kalagayan nila sa paningin ng ating Panginoon Diyos kung ang tao ay patuloy na paghaharian ng kasalanan sa kanyang katawan? Ipinahayag po ito ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya'y nagkatawang tao sa kanyang pangangaral. Tinalakay niya ang ganitong klaseng kalagayan ng sangkatauhan. At ito po ay nasulat sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Napakatiyak po ang pahayag na ito ng ating Panginoon. Batay sa observation ng Panginoon, kapag ang tao ang mabuti na gusto niyang gawin ay hindi niya magawa, at yung masama na ayaw niyang gawin, ang kanyang nagagawa, siya ay nagkakasala. At ayon sa Panginoon, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Opo, merong kapangyarihan ang kasalanan na alipinin ang tao. Yun din ang kasing kahulugan ng salitang paghahari ng kasalanan sa katawan ng tao. Pagka ikaw ay napaghaharian, hindi talaga yung gusto mo ang masusunod, kundi yung gusto ng naghahari sa'yo. Opo. Kapag ang tao ay alipin, hindi rin ikaw ang masusunod, kundi yung kapangyarihan ng umaalipin sa'yo. At gaya ng sinabi ng Panginoon, ang kasalanan, ito ay merong kapangyarihan para pasunurin ang tao kahit hindi niya gusto yung ipinapagawa nito, yung ipinasasabi nito, o yung ipinaiisip nito sa tao. Sapagkat kapag ang tao nga ay naging sunod-sunuran sa kautusan ng kasalanan, ang tunay niyang kalagayan, siya po ay alipin ng kasalanan. Ang mga pangyayaring ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay kabaligtaran ng ibig mangyari ng ating Panginoon para po sa ating mga tao. Ang kalooban at disenyo ng Panginoon Diyos para sa atin na kanyang mga nilikha ay mapagharian niya tayo sa ating mga buhay. Kaya kung ano at sino ang nagdidikta sa ating mga buhay na wala tayong magawa at hindi natin kayang tanggihan yung idinidikta sa atin kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating iisipin at gagawin, yun po ay nangangahulugang alipin tayo ng taong yaon o nung bagay na yaon. Kaya sinasabi sa atin, ngayon ay mag-isip-isip at magbulay-bulay tayo. Sino ang mas madalas na nagdidikta sa ating buhay?
Nakapangyayari ba na ang Panginoong Diyos na dapat ay naghahari sa ating puso ang dapat masunod? Pero kung hindi po ang kalooban ng Diyos ang ating nagagawa, ay dito po'y mag-isip-isip tayo. Sapagkat kailanman hindi po pwedeng dalawang bagay ang maghari sa puso ng tao. Hindi po pwedeng ang tao ay magpaalipin sa dalawang Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya ang kasalanan na naghahari sa katawan ng tao, ang taong alipin ng kasalanan kailanman ay hindi po mapaghaharian ng ating Panginoon Diyos. At kung ang tao'y mananatili sa ganitong abang kalagayan at hindi siya magnanasa na lumaya o makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, mga giliw naming mga taga-subaybay, ano po ang masamang ibubunga nito sa kanya? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Ezekiel. Ang kapitulo ay 18 at ang bersikulo po ay 20. Pakibasa pong muli, kapatid na Benhanan. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Napakaliwanag po ang kapahayagan o ang katuroang ito. Kung ang tao ay hindi makakalaya sa kalagayang alipin ng kasalanan, bukod sa ang kasalanang naghahari sa kanyang katawan ay hadlang para siya'y lubusang mapagharian ng Diyos, ang dulo nito, kung hindi siya makakalaya, ang tao po ay tunay na mapapahamak. Bagamat ang katawan ang nagiging kasangkapan sa paggawa ng mga bagay ni kapag kakasala, subalit ang kanyang kaluluwa ay naaapektuhan. At ayon sa nasusulat, ang kaluluwa na nagkakasala, bunga ng kagagawan ng katawan, ito anya ay mamamatay. Opo, meron tinutukoy na kamatayang pangkaluluwa. At ito ang kamatayang dapat katakutan ng tao kapag hindi siya nakalaya sa pagkakasala. Kaya kung meron isang bagay po, kapatid na Benhanan, at mga mahal naming taga-subaybay, na dapat hangarin ang isang tao sa kanyang buhay habang sinabubuhay, ay hangarin niyang makalaya siya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Huwag niyang payagang manatiling naghahari sa kanyang buhay yung pagkakasala, sapagkat bukod sa ito'y magiging daan para hindi siya lubusang mapagharian ng Diyos, ito rin ay magiging daan para ang tao'y mapahamak, at ang pinaka nakakatakot na kapahamakan, ang tao ay magkaroon ng kamatayan ang kanyang kaluluwa. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang kaluluwa na nagkakasalay mamamatay. Ang mga pagtuturong ito, mga giliw naming taga-subaybay, ay udyok ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos para ang tao ay maiahon at mapalaya sa isang kaaba-abang kalalagayan upang wag niyang danasin ang kamatayan ng kanyang kaluluwa. Sa halip, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay wag tayong makiayon sa agos ng sanlibutan. Alam niyo po, ang takbo ng sanlibutan ngayon ay nagpapakaligaya ang sangkatauhan sa pagpapakalayaw ng kanyang katawan. Opo, masarap sa kanilang pakiramdam na nagiginhawahan ang kanilang lupang katawan, nasisiyahan ang kanilang lupang katawan, pero sa likod ng kasiyahan at kagalakang ito, mayroon pong ibinababala ang Panginoon. Saan ba nakadepende o ano ang nagpapagalak sa iyo o tao? Ang kalayawan ba sa mundong ito? Ang pagkakasala ba sa mundong ito na ang alam natin ay parang baliwala lang at walang epekto sa ating kaluluwa? Ngayon ay sinasabi po ng tuwiran ng programang ito, mayroon pong epekto sa ating kaluluwa. Ano man po ang ating ginagawa sa araw-araw ng ating pamumuhay, yan po ay may epekto sa ating kaluluwa. Depende po ang epektong ito kung ano ang naghahari at sino ang naghahari sa tao. Gaya po ng nabanggit kanina, kapag ka ang tao'y alipin na ng kasalanan, siya po ay nagiging makasalanan sa harap ng Panginoon.
magiging alipin siya ng kasalanan na ang ibig sabihin ay wala na siyang kapangyarihan sa kanyang sarili para itanggi ito sa paggawa ng kasamaan. Kundi, ang tao po ay magiging sunod-sunuran na lang sa umaalipin sa kanya. At kapag ka po ang tao hindi nakalaya sa ganitong abang kalagayan, may masamang kahihinatnan ang kanyang kaluluwa. Ito po ay ipinagpapaunang sabi sa atin ng mga pagtuturo mula sa banal na kasulatan upang tayo po ay makapagbulay at mag-isip sa ating mga sarili na sabihin natin, oo nga naman, hindi dapat magpatuloy na ako ay alipinin ng kasalanan sapagkat gaya ito ng isang credit card na enjoy now, pay later. Kaya anuman po ang inihasik natin sa mundong ito, tiyak aanihin natin ito sa hinaharap. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nabanggit ang dulot ng pagiging alipin ng kasalanan ay kamatayan ng ating kaluluwa. Huwag po nating ipagkamali ang mga pagtuturong ito. Baka iniisip po natin, ano ngayon, lahat naman tayo mamamatay. Bukod po ang pisikal na kamatayan sa kamatayan ng kaluluwa. Sapagkat ang kamatayang pisikal ay itinakda po sa lahat ng tao. Pero hindi po nangangahulugan na yung kamatayang pisikal ay ang kabayaran sa ating kasalanan. Kundi, ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang kamatayan ng ating kaluluwa. Ano ba ang sasapitin ng isang tao na kung siya'y hindi makalaya at mamatay ang kanyang kaluluwa? Alinsunod sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Anong uring kamatayan? Itong kamatayan ng kaluluwa na siyang bunga ng paghahari ng kasalanan sa tao, kapatid na Neraya. Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nasulat po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa talata pong binasa ay niliwanag ang iba't ibang uri ng kasalanan na naghahari sa buhay ng tao. Gaya ng ating narinig, kasalanan din ang maging duwag, kasalanan din ang pagiging hindi mananampalataya. Yung duwag na tinutukoy po dito ay hindi yung duwag makipag-away. Ito po yung duwag na manindigan sa kung ano ang katotohanan. Kapag siya ay nahahadlangan, hindi niya maipakipaglaban yung katotohanan dapat niyang panindigan. Naduduwag siya. Pag may umuusig sa kanya, napahahadlang siya. Karuwagan ang tawag doon. Lalo na po yung mga taong sa halip na kapag nakikinig ng aral ng katotohanan o aral ng Diyos ay maniwala, sila po ay hindi sumasampalataya o hindi naniniwala. Kasalanan din po yun. Yung ayaw mong paniwalaan, yung aral ng katotohanan. Yung mga taong gumagawa ng mga immoral na gawain, yung mga kasuklam-suklam na gawain, katulad ng tinatawag na pagpatay ng kapwa-tao, yung pakikiapid, pangangalo niya, yung paggamit ng kapangyarihan para perwisyuhin ng tao, yung katulad ng ginagawa ng mga manggagaway o mga mangkukulam. Gayon din yung mga taong namihasa na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat anya ng mga sinungaling. Kung hindi sila magbabago at patuloy nilang papayagang maghari sa kanyang buhay, ang mga bagay na ito, ang kanila anyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ngayon tinutukoy po kanina na ang bawat nagkakasala, kung hindi titigil, ay mamamatay ang kanilang kaluluwa, hindi nga po yun yung kamatayang pisikal. Ang spiritual na kamatayan, yung tinatawag na ikalawang kamatayan, na siyang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre.
Sa madaling salita, ito po yung tinatawag na impyerno. Ang impyerno po, ito ay hindi kathang-isip. Ito ay nakasulat sa Biblia. Ito ay isang katotohanang magaganap na dito mapupunta pagdating ng takdang panahon kapag ang tao ay hindi po nakalaya sa paghahari ng kasalanan sa kanyang katawan. Ang kapahamakang bunga ng pagkakasala, dagat-dagatang, nagniningas na puweto supre, inuulit ko po, ito ang impyerno ng apoy. Baka po isipin po nating muli, mga minamahal naming taga-subaybay, ano naman kung mapunta ang aking kaluluwa sa tinatawag na dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Patay na nga yung kaluluwa ko, wala na akong mararamdaman. Mali po. Kung atin pong itutuloy ang pagbasa ng mga banal na kasulatan, lalo na sa kapitulong ito, ang kamatayan ng kaluluwa ay ang panghabang buhay o walang hanggang pagdurusa sa dagat ng apoy. Ibig sabihin po, mararanasan ng tao ang walang pangalawang pagdurusa doon sa impyerno. Iibigin pa po ba natin, mas nanasain po ba natin yung bagay na yun kesa ang pigilin na natin ang ating sarili at lumaya sa pagkaalipin ng kasalanan? Ipagpapalit mo ba ang ilang taong kaligayahan ng pagpapakalayaw ng pagkaalipin sa kasalanan sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy? Sana po ay makapag-isip at humiling tayo sa Panginoon na gabayan ang atin pong mga pagpapasya. Ihinto na po natin at hayaan natin ang Panginoon Diyos ang maghari sa ating puso. Pagka nagkagayon po, mga giliw naming mga taga-subaybay, pwede po natin na matakasan ang ikalawang kamatayan o ang kamatayang espiritual. Kung paanong sa mundong ito, lahat ng tao'y itinakda ng kamatayang pisikal at walang sinuman na pwedeng makatakas po dito. Pero ngayon ay sinasabi po sa atin, tungkol sa ikalawang kamatayan na pangkaluluwa, pwede po natin itong takasan. Pwede po natin itong iwasan, ang ibig kong sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya, ngayon ay naghahayag ng kalooban sa atin ng Panginoon. Mamili ka, mga giliw naming mga taga-subaybay. Pagpapatuloy ka pa ba sa pagkaalipin sa kasalanan na ang dulot nito ay ang walang hanggang pagdurusa ng iyong kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy at asupre o tinatawag na impyerno? O hahayaan mo na pumasok sa iyong puso ang Panginoong Kristo Jesus bilang iyong Diyos at bilang iyong Hari? Na ang dulot nito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay ang pangako niyang buhay na walang hanggan doon sa kalangit-langitan. Kaya sana ay humantong tayo sa isang matuwid at nararapat na pagpapasya. Hindi po namin ito sinasabi upang hikayatin lamang namin kayo at maparagdag kayo sa bilang ng kabanal-banalang iglesia. Hindi po, kundi ito po'y paanyaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Na sana ay magkaroon tayo ng liwanag ng pag-iisip, ng tamang pagpapasya, na makita natin ang ating sarili na makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya para po ang tao'y makaiwas sa ikalawang kamatayan sa makatwidbagay doon sa impyerno ng apoy, mga giliw naming mga taga-subaybay, ano po ang mga ipinapayo sa ating lahat ng mga pagtuturong ito? Narito po ang pagpapayo na ang diwa ay pagmamahal at pagmamalasakit sa ating lahat. Mga pamamaraan din po ito para hindi na tayo pagharian ng kasalanan. Kailangan nating magpasya o magdesisyon. At narito ang pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo na nasulat po sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 13, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip,
pasakop kayo sa Diyos. Sa mga talatang binasa ay meron pong tatlong mahalagang aral at ipinapayo sa ating lahat na makatutulong ng malaki para hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. Para tayo makaiwas sa kapahamakang bunga nito. Ano-ano po yan? Una, ang sabi ng Apostol Pablo sa talatang binasa, huwag na ninyong papaghariin ng kasalanan sa inyong katawang mamamatay para hindi niya maging alipin ng masasamang pita nito. So dito nangangailangan ng pagpapasya. Kasi po yung kasalanan, yan ay mapasusunod ka lang yan kapag pumayag ka. Hindi ka naman pwedeng pilitin yan eh. Sabi nga, ang kasalanan nagsisimula yan sa tutuksuhin ka eh. Pagka ikaw'y napatukso, magkakasala ka talaga. Pero pagka tinutukso ka at hindi ka pumayag na ikaw'y matukso, hindi ka magkakasala. Parang ano lang po yan eh, parang yung ipinagbabawal na gamot o yung droga. Kapag inaalok ka at marunong kang tumanggi, hindi ka magiging addict. Pero pagka inaalok ka, nalikhaan ka ng curiosity, ano kaya lasa nun? O kaya, minsan lang naman, pinagbigyan mo, pumayag ka, o doon na magsisimula yan. Hanggang sa maging addict ka na. Una, parang pinagbibigyan mo lang, nag-aalok sa'yo, hanggang sa maging kaligayahan mo na yon, at hanggang yun na ang maging paraan ng iyong pamumuhay. Kaya, sa simula pa lang, kung tayo magdidesisyon na, alang-alang sa paghahari ng Diyos sa ating buhay sapagkat ang kasalanan nga ay hadlang kaya hindi tayo lubusang mapagharian ng Panginoon, magpasya na tayong huwag na nating payagang maghari yung kasalanan sa ating katawan para hindi tayo maalipin na masamang pita ng laman. Pangalawa, sabi sa talata, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi o sangkap ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. So dapat nating maunawaan na itong katawang ito mula ulo hanggang paa ay nilikha ng Panginoon. Ang expectation ng Panginoon, ang bawat part ng ating katawan ay gagamitin natin sa kabutihan. Huwag tayong tumulad sa iba na sa halip na sa kabutihan ginagamit, yung sangkap ng kanyang katawan ay pumapayag siyang maging kasangkapan yung kanyang mga sangkap napapasailalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Nagiging kasangkapan si kapag kakasala. Mali po yun. No? Halimbawa, bakit ka ba binigyan ng bibig? Hindi yan para ipangmura mo. Hindi yan para ipanlait o ipantungayaw. Kaya tayo may bibig, bukod sa yan ay kasangkapan, dyan dumadaan yung ating pagkain. Yan di gamit sa pagsasalita ng mga bagay na ikabubuti. Diyan lumalabas yung mga salita ng pagpupuri sa Panginoon. So hindi pwedeng ginagamit mong pampuri sa Panginoon, ginagamit mong panglait sa iyong kapwa. So isipin natin, hindi para dyan yan. Kumbaga sa kasangkapan sa kusina, yung kutsara, bagaman yung matigas na bagay, saan ba gamit yun? Sinusubo natin sa bibig. Pwede bang isinusubo natin sa bibig pag kumakain tayo? Pwedeng gamitin naman natin. Halimbawa, merong pusali. Gusto mong linisin. Pwede rin. Kaya lang, bagay ba na yung ginagamit mo sa bibig, gagamitin mo sa marumi. Opo. So, ang bibig, hindi inilikha ng Diyos para ipangsalita ng masama, kundi para salita ng mabuti. Kahit ang ating paa, ginagamit natin sa paglakad, hindi para pumunta sa dako ng kapagkakasala. Ang ating kamay, hindi para ipangpanakit ng kapwa, ay para pangsakal o panuntok ng kapwa pag galit ka. Ginagamit natin to para makatulong. So po, lahat, mata, tainga, lahat ng sangkap ng ating katawan, huwag nating payagang maging kasangkapan para sa kapagkakasala. Sa halip, payagan natin ang lahat ng sangkap ng ating katawan maging gamit sa ikababanal at kabutihan. At ang lalong mahalaga, para lubusan ng hindi maghari ang kasalanan sa ating katawan, magpasya na tayo. Mas piliin natin ang Diyos ang maghari sa atin.
sa paraang magpasakop tayo ng lubusan sa Panginoon. Sabi nga, payagan nating maghari ang Diyos sa ating puso at sa ating buhay. At kung ang Diyos na ang naghahari sa ating buhay, hindi na makapaghahari pa ang kasalanang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Sa halip, ang Diyos na ang siyang masusunod sa ating buhay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, magpasya tayo sa araw na ito. Mananatili ka pa ba sa pagkaalipi ng kasalanan na ang dulo nito at ang kapalit nito ay ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy? O ang pagsuko natin sa tunay na hari na siyang dapat ay doon tayo na paaalipin sa Diyos na walang hanggan, sa ating Panginoong Kristo Jesus na hari ng mga hari, sapagkat kung ang pagiging alipin natin ng kasalanan ay magbubunga ng kapahamakan, ang pagkaalipin naman ng tao sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay magbubunga ng biyaya at pagpapala. Ano ang pipiliin mo? Ang kapahamakan o ang biyayang mula sa Panginoon Diyos, bunga ng atin pong tapat na pagpapasakop sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoon. Ayun na po mga giliw naming mga taga-subaybay. Palawakin natin ang paghahari ng Diyos. Maging bahagi ka. Ikaw mismo, mahal naming taga-subaybay, isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon Diyos at talikuran natin ang pagiging alipin ng kasalanan. At dito, makita natin ang ating sarili na ang buong katawang ito ay nagiging kasangkapan po natin, hindi sa paggawa ng kasamaan o kasalanan, kundi ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, at higit na nga, ang paggawa ng pawang mabuting ikalulugod ng haring ating pinagsukuan. Kaya sana ay idalangin natin sa Panginoon na udyukan tayo ng kanyang banal na espiritu na ito ang pasimula ng ating pagbabago sa pamamagitan ng paglaya natin sa paghahari ng kasalanan sa ating katawan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.